Pwede nga bang tatuan ng peklat? Yan ang ating tatalakayin ngayon. Dahil na rin yan sa mga nagtatanong sa akin kung pwede daw bang tatuan yung mga peklat nila. Well, pwede nga bang tatuan ng peklat? Ang sagot ko dyan, depende. Depende kung sariwa pa ba o matagal nang magaling yung peklat. Siyempre, pagka sariwa pa, hindi pa natin pwedeng galawin yan. Meron kasi mga peklat na kala mo magaling na, pero pag kinapa mo, nandun yung mararamdaman mo na parang ang tigas pa niya. Yung alam mo na halos kagagaling lang ng mga ilang buwan o mga 2 months, ganun pa lang siyang gumagaling. Hindi kagaya ng mga ganitong klaseng peklat dito sa gagawin natin. Makikita nyo na talagang magaling na siya. Tapos pagka pinipindot mo siya, pinipiga mo siya, wala ka ng sakit na nararamdaman. Hindi kagaya ng mga bagong kakagaling lang. Pagka diniinan mo yung part na may peklat, nakakaramdam ka pa rin ng sakit. Ibig sabihin, yung loob nun hindi pa talaga fully healed. So iba-iba talaga yung case ng mga peklat. Meron talagang magaling na pwede na talagang tatuan. Meron namang bago pa lang na hindi talaga natin pwedeng tatuan kahit ipilit pa ni client na magaling na, kasi gusto niya matakpan lang talaga yung peklat niya dahil ayaw niya nakikita na may peklat siya, napapangitan siya, kaya pinipilit niya na magaling na talaga. So ako, tinatanggihan ko talaga yung pag alam ko na hindi pa siya lubos na magaling, siguro mga 1 taon mahigit o 2 taon mahigit yung peklat na yon, bago ko siya tatuan. Dapat talaga kay client, matuto po tayo maghintay kasi minsan hindi natin alam dahil sa kagustuhan natin na matakpan lang yung peklat na napapangitan tayo. Minsan hindi nyo alam na pwedeng makasama pa yung pagtatakip namin ng tattoo doon sa part na may peklat, kasi imbis na pagaling na siya, mas lalo pang nasugatan dahil hindi pa pala siya magaling na magaling. So imbis na mapaganda yung tattoo na maitatakip namin, mas lalo pa siyang masisira kasi yung nananahimik na pagaling na sugat sa loob nabulabog uli ng panibagong sugat. So imbis na pagaling na siya, lalong nagsugat, lalong tatagal yung pag-aantay nyo, sayang yung magiging sakit na mararamdaman nyo, sayang yung pera na ibabayad nyo kay artist, tapos mas matagal ka pang mag-aantay uli para mag fully healed hanggang loob yung peklat na gusto nating patakpan. Kaya payo ko lang dun sa mga gustong magpa-tattoo sa mga peklat nila, gustong patakpan yung mga pangit na peklat nila, magsabi po tayo ng totoo kay artist kung gano'n na ba katagal yung peklat na yon. Huwag po tayo magsinungaling, baka imbis na mapaganda po yung pagka-cover up natin, mas sumama pa po lalo yung kondisyon ng peklat. At pagdating naman sa design, kung gagawa kayo ng mga gantong klaseng peklat, incorporate na lang natin yung design. Halimbawa kagaya nito, mahabang hiwa siya. Ang gusto rin naman mangyari ng client dito talaga, cherry blossom din yung ilagay namin. Pero yung ginawa ko, ilagyan ko siya ng sanga para matakpan talaga namin yung pinaka peklat na gusto niyang patakpan. Meron din akong mga ilang scar cover up na ginawa na ipapakita sa inyo na in-incorporate ko na lang talaga din yung mga design. Kagaya nito, sa tagiliran yan, surgery, kabilaan, ginawa ko siyang rosas, tapos yung pinaka surgery, yun yung stem, yun yung ginawa ko. Dito rin, yan naman yung sa kabilang tiyan niya, sa tagiliran. Ito naman yung ginawa natin. Ginawa ko lang din stem, yung pinakahiwa. Ito naman appendicitis. Nilagyan ko siya ng ganyan. Hindi ko na ginalaw yung pinaka peklat. Tapos ito, CS. Yan naman po yung ginawa natin. At yun, sana pag-aralan din po muna natin yung mga design na ipapatong natin sa mga bawat peklat na i-cover up natin. Tignan din po natin kung pwede na bang tatuan o hindi pa yung mga peklat. Ako po si Ned Larpe na nag-iiwan ng isang mapagpalang araw. Peace out.